Sa nakaraang episode, nagkaroon ng tensyon sa bahay ni Kuya matapos may isang housemate na lumabag sa mga patakaran ng reality show ethics. Ngayong araw, aalamin natin ang buong kwento at ang magiging consequences ng kanilang actions. Ay nako, ito nga talaga ang nangyari, Big Brother. Ay, ate. Kilala mo ba kasi na si Kuya Brother? Big brother mo? Sino? Si Karen Loren, hindi mo pa alam? Well, saan ko na naman nakita yan, Paye? Hindi, siya mismo nagsabi sa akin. Sabi niya, secret lang to ako talaga si Big Brother. Oo, yun yung sinabi niya sa akin. Ang bawal ako. Gusto wala. Ayaw mo maniwala, idiwag. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kaya nga, idiwag. Talaga. Talaga. Alam niyo may sinabi sa akin si Mika, ayaw mo siyang kay Paye. Ikaw, nako. Magsabihan mo kasi yan, kapatid. Eh, bakit sa akin yung sinasabi yan? Ba't parang galit kayo sa Nainis akin? kasi ako. Alam nyo, si Paye, matanda na yun, alam nyo na yung ginagawa niya. Kayo ang magsabi. Disiplina Ate ka, ka di ba? Ay, Hindi nako. nagtatanda yung kapatid mo, bibinggo Diyos kay ko! Diba? Di nakikinig Lagot ka sa kay akin Big Brother. yun. Di nakikinig sa akin yun. Alam mo, Paye, sobra na to. Hindi pwedeng ganyang kaka-careless, ha? Parang wala kang natutunan sa mga reality shows. Ha? Ano bang ginawa ko? Ano naman mali dun? Ano ba naman to? Kalma lang, Tony. Let's talk this out. Ano ba talaga yung issue? Oo nga, kuya. Ano pa ang nangyari? Hindi ko rin alam kung bakit big deal to. Do you even understand the point of reality shows, Paye? May mga rules dito, no? Kahit na sabihin mong unscripted ang reality shows. Wait lang, kuya. Reality show nga, di ba? Parang life lang. Dapat walang control. Hala, kuya. Pwede mo bang explain niyo na lang sa amin kung ano yung talaga yung reality show? Ang reality show ay isang genre na sumusubaybay sa totoong buhay ng mga tao, mga celebrity man o ordinaryong tao. Walang actors, walang solid storyline, pero merong host o narrators. Madalas sinasabi na unscripted ang mga ito, pero behind the scenes, may tinatawag na shooting script na nagiging gabay para sa flow ng episodes. Exactly. Unscripted pero may control pa rin, Paye. Hindi porke walang actors ay hindi ka na mag-iingat sa mga sinasabi mo. Eh ano ba sinabi ko? Hindi ko nga gets eh. Reality shows daw, di ba? So, puro mga regular na tao o celebs. So, ano ba yung mga subgenre na na-violate dito? Game show ba to? Kung alam mo lang, there are so many types. Big Brother, enlighten mo nga kami. May iba't ibang subgenres ang reality shows. Una, mayroong dating and romance shows kung saan ang focus ay love lives ng mga tao. Sunod, makeover and lifestyle na nagpapakita ng dramatic transformations from fashion makeovers to plastic surgeries. Meron din hidden camera shows na kunwari hindi alam ng mga tao na may camera like candid scenarios and talent shows na hinahanap ang next superstar. Yan, Paye! Docu-soaps, reality sitcoms, and police shows. Huwag kang magpanggap na hindi mo alam lahat ng yan, ah. Huy! Hindi ako pwede maging next superstar? Baka naman oh. Eh baka nasa court shows tayo ngayon dahil may drama na about sa ginawa mo, Paye. Kahit sa adventure shows nga may rules eh. Hindi pwedeng bahala na. May mga patakaran ng bawat subgenre lalo na pagdating sa privacy at respect. Dito sa bahay ko, ang issue ay may isang housemate na nagsabi ng personal na bagay na hindi dapat ibinunyag on camera. Paye, you said something really private habang nakarolling yung camera. May ethical standards or code kaya tayo dito. Alam mo ba yun? Oh, hala! Ano po sinabi ko? I was just being real, you know. Basta hindi mo dapat ino-overshare. Hindi lahat ng nakikita mo o yung naririnig mo dapat sinasabi. Sablay ka talaga dun, Paye. Pero at least trending ka, di ba? Paano ka babawi ngayon? Kahit mukhang spontaneous ang mga reality shows, maraming production elements involved. For example, ang camera work ay critical. Madalas stationary at handheld cameras ang gamit, pero kailangan multiple angles para makita lahat ng galaw.
Editing naman ng nagpapaganda ng kwento. Using software like Adobe Premiere Pro, pinipili ng editors ang best scenes, nagdadagdag ng sound effects and transitions to create the right mood. Kaya nga, Paye, alam mo ba ang nangyayari sa editing? Ang dami ng sinabi mo, pero hindi naman lahat napupunta sa final cut. Hindi ko nga kontrolado yung edit eh. Hindi ko naman alam na lalabas yun. Sa bagay, di ba meron din namang mga soft scripting? Producers are behind it, suggesting conversations para mag-guide yung storyline or yung story. Oo nga, so kahit unscripted, may direction pa rin, Paye. Gets mo na? Isa pang critical element ay ang sound design. Hindi lang para marinig ang dialogue, pero para rin mapalabas ang emotional impact ng bawat eksena. Sound effects at background music ang nagpapa-intensify ng drama o humor. Diba? Kaya nga minsan may mga background music na dramatic habang nag-aaway tayo. Kaya ikaw pa naman yung mahilig sa mga ganyan, mahilig kang magpasabog ng drama. Kaya pala parang telenovela minsan, no? I didn't know my life was that intense. Reality shows thrive on audience engagement, ratings, viewer voting, and social media reactions drive the show's success. Like in Pinoy Big Brother or The Voice, ang participation ng audience ang nagbibigay buhay sa mga programa. Kaya pala laging trending yung mga away dito sa bahay ni Kuya eh. Lahat ng tao nakatuto. And Paye, yung mga sinabi mo, grabe yung backlash online. Kaya, so next time, think before you speak, okay? Okay, I get it na. Next time, I'll be more careful and hindi ko akalain kasi talaga na ganito ka-intense ang reality TV. Sana lang hindi ka ulit maging viral for the wrong reasons, Paye. Alam mo na mga tao hindi nagpapatawad. Can we eat cake later, Mommy? I want the one with flowers. Sure, baby. Pero for now, play ka muna ha. Kain tayo later na. So, labas ka muna ha. Okay, bye-bye. Kasi naman kuya, sinabi ko na dito kay Paye na it's a learning experience. Lahat naman tayo may matututunan dito. So, sinabi ko sa kanya na next time, mas maging mindful tayo, lalo na kapag nagro-roll yung cameras. Okay, Mommy. But wait, since we're talking about reality shows, what are the relevant examples and why do they face so many challenges? Ayan guys, so may mga kilala tayong reality shows dito sa atin, no? Sa local, meron tayong, nandito kami mga beshi ko sa Pinoy Big Brother, no? Yung original na drama sa bahay ni Kuya. At syempre, nandyan din yung mga The Voice of the Philippines na kung saan isang singing competition. At meron naman yung bago lang, yung sikat na Drag Race Philippines na patungkol sa fashion and personality. Diba? Oo nga, Ate Tony, oo nga. Pero internationally, di ba, grabe din yung impact ng shows like Survivor kasi puro extreme challenges, tas survival pa sa island. Tapos yung Love is Blind sa Mexico, ibang klaseng dating show din yun, di ba? Nakakilig pero intense. Tapos ngayon may bago na sa Red Up ate, yung Squid Game The Challenge. Imagine 456 players competing for over $4 million. Parang life or death scenarios din, though masik na rin siya, syempre. Naku, di tayo pwede sa mga ganyang intense eh. Pero gets mo, ang dami nilang production challenges. Mula sa location scouting hanggang sa dynamic schedules. Tama. Madalas hirap din sila maghanap ng tamang lugar sa shooting. Kailangan i-consider yung accessibility, yung sound, yung lighting, pati na rin yung weather. Dagdag pa yung mga ethical at saka yung mga legal issues. Maraming mga requirements para lang makapag-shoot sila ng maayos. And ayun na nga kuya, sinabi ko kay Mama Marina, huwag niya kalimutan yung post-production, no? Kasi sobrang daming trabaho doon na sa pag-e-edit, sa pagsa-sound design, tapos dapat mabilis nga dahil may mga deadline na hinahabol. Sa reality TV, kailangan ng careful planning at flexibility para ma-handle ang mga ganitong challenges. Hindi ito biro. Kaya next time, Paye, huwag ka basta-basta mag-react sa camera, no? Baka ma-edit out ka pa, nakakaloka ka. Okay. Next time, alam ko na talaga. Mahirap din kasi pag behind the scenes eh. At dyan nagtatapos ang araw na ito sa bahay ni Kuya. Tandaan,
Housemates, ang bawat kilos nyo ay may epekto hindi lang sa loob ng bahay, kundi sa labas. Abangan ang mga susunod na kaganapan. Better luck next time, girl. Alam mo na, ha? Sige na nga, sige na. I'll behave. Hello mga Kumixers! We are back at it again for another episode of music, fun, and enjoyment. Dito lang yan sa Mix Channel. Ako nga pala ang VJ nyo today, VJ Kari at your service. At ako naman ang always real VJ Riel. Yes, tama ka dyan VJ Kari. We are back again with another episode with our mixers. Pero VJ Kari, today's episode is a bit special. No Mix Daily Top 10 today dahil it's our Mixery! Wow! Pero isasama namin kayo to a trip down memory lane. Through the fire, VJ Riel, for this episode, we will tell you kung paano nga ba nagsimula ang Mix Channel and the music genre in general sa ating mga telebisyon and discuss things that you might not know about music in media. Kaya naman, get your seatbelts on mga ka-mixers! Music television, or also known as MTV, is a prominent medium designed to play music videos in a continuous flow. It offers a mix of music and postmodern imagery, consumer goods, and original programming. Ito ay isa ring type ng programa na nagsisilbing platform para sa ating mga music artists, local man or international, para mapalabas ang kanilang mga music videos o MV kung tawagin sa ating mga telebisyon. Kaya noong mid-1980s, transform nito ang music industry sa magandang paraan. Dahil sa kasikatan nito, nakatulong ang mga MTV program sa pagbenta at pag-promote ng mga kanta sa publiko. Nagresulta ito sa pagkabuo ng Video Music Awards or VMAs noong 1984, na hanggang ngayon ay taon-taon pa rin sinusubaybayan ng mga tao sa buong mundo. Kahit na patuloy ang pagsikat ng iba pang mga television programs, ay nanatili pa rin isa sa pinakamalaking competitor ang MTV dahil nagawa nilang kunin ang atensyon at interes ng masa. Isa sa mga dahilan ng pagsikat ng MTVs ay sa diversity ng content na kanilang pinapalabas sa ating mga telebisyon. Isa dito ay mga music videos at countdown o chart shows na pinapalabas namin dito sa Mix Channel at sa aming Mix Daily Top 10. Meron din tayong mga live performances na karaniwang makikita sa ASAP natin to. Music documentaries na nagpapasilip sa buhay ng isang music artist o nagbibigay kaalaman sa kasaysayan at impluwensya ng musika sa ating kultura. Kabilang din ang mga music competition shows tulad ng The Voice Kids PH at musical variety shows tulad ng I Can See Your Voice PH. Umako naman tayo sa kung anong mga elements ang bumubuo sa isang MTV, katulad na lamang ng ASAP natin to. Siyempre, nandito ang mga opening numbers. This introduces the tones, settings, and characters para sa ating mga manonood. May mga dance numbers din na pinapalabas. May mga reprise numbers kung saan binibigyan natin ng tribute ang mga iconic music artists natin at binibigyan ng ibang atake ang mga kanta nila. May mga tinatawag din tayong showstopper numbers kung saan ito ay yung numbers na mga nagbibigay ng sorpresa sa mga audience. And syempre, sa huli ay ang finale number kung saan lahat ng mga artista ay nagsasama sa entablado upang tapusin ang programa. Isa sa mga dahilan bakit patuloy pa rin ang pagpapalabas ng mga ganitong uri ng MTV sa ating mga telebisyon ay ang kanilang audience engagement. Bago pa man i-produce ang isang MTV, it's important to know your target audience, maging maalam sa mga media trends, at syempre palakasin ang social media presence ng programa. Ito ang tatlong ingredients sa kung paano nyo ma-achieve ang perfect audience engagement ng iyong MTV. Hindi rin naman puro saya ang bumabalot sa pag-produce ng isang MTV. May mga challenges din itong hinaharap. Ito ay ang synchronization with visual, kung saan dapat align ng music sa visuals ng programa at nangangailangan ng saktong timing at maraming revisions. Kailangan din nating piliin ang mga swak ng music sa iba't ibang programa, lalo na dahil madaming genre at tones ang mga musika na maaaring di maging swak sa genre ng programa. Kasama na din dito ang pagpapanatili ng technical aspect ng programa, lalo na sa audio quality nito. Nakapaloob din dito ang pag-secure ng mga license at rights
sa mga popular songs na gagamitin nyo sa programa. Maaari ring maging hamon ang tight deadlines at pressures, lalo na sa mga programang nagpapalabas ng mga live performances. Kailangan din siguraduhin na align ang vision ng producer at director sa pagbuo ng MTV, dahil maaaring maakapekto ito kung magkaiba sila ng approach sa programa. Ilan sa mga programa na nakaranas ng mga hamon na ito ay ang The Voice. Dahil sa isa itong singing competition, naging hamon ang pagpapanatili ng quality ng audio at synchronization ng mga live performances. Pati na rin naman sa mga TV shows, makikita ang mga problema na ito. Isa dyan ay ang show na Stranger Things. Dahil ang show na ito ay nakabase sa 80s, naging hamon para sa mga producer ang pagpili ng mga kantang bagay sa programa. At syempre, ang paggawa ng kantang di lang babagay sa programa, kundi kantang makakapukaw ng atensyon at interes ng mga manonood. Mixed Channel, asap natin to, The Voice PH at Sunday Pinasaya ay ilan lang sa mga programang nagpapalabas ng mga musika sa ating mga telebisyon. At sa pagdami pa nito, patuloy pa rin ang pagtagumpay ng mga MTV sa pagpukaw ng atensyon at interes ng masa. Grabe yun ha! Pero dito na nagtatapos ang programa na ito at pasensya na kayo mga ka-mixers kung wala kaming showstopper o finale number ha. Sorry na mga mixers, promise, babawi kami sa pamamagitan ng mga kantang tiyak mapapasayaw sa inyong mga sistema. Tune in for the next episode dahil magbabalik ulit ang aming Mix Daily Top 10. Place your bets and comment anong song sa tingin nyo ang mapapabilang sa ating list next week. Ako muli ang VJ na always real, VJ Riel. Grabe! Excited ako for next week, VJ Riel. Pero for now, we have to say goodbye. Kaya ako nga muli ang iyong VJ ng masa, VJ Kari at your service. At kita-kits ulit tayo! Bye-bye! Ano ba yun? May galit ka ba sa anak ko? Ilarin naman ang sir siya. Hindi kaya yung ayusin mo palamuin ka lang nito dito. Hoy, ano ba? Rules pa rin dito kahit unscripted, no? Uy! Isa pa. Celebs and ordinary na hello, kuya. Dito lang yan sa Mix Channel. Ako nga pala ngayon. Mali, ako nga pala. Hindi, ulit. Ulit, sige, ulit pa lang. Sa publiko. Nagresulta ito sa... Ang late ni ano, bilisan mo tila yung Ay, pagtap. sorry.